Sandro, kung wala ang dating Pangulo at wala rin yung pulis na nag-akusa sa ilang mga kongresista, so ano na ang natalakay ngayon dyan? Corina, dalawa yung nakaschedule na talakayin ngayong araw. Ito ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte at ang EJK. Pero umpisa pa lang, halatang iritable na ang mga pinuno ng Quadcom. Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? Galit na galit ang mga kongresista sa muling pangiisnab ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ang laman ng sulat ng kanyang abogado na kumukwestiyon sa integridad ng isinasagawang investigasyon. The very Constitution that we swore to uphold and pledge the allegiance to gives us the mandate to constitutionally exercise our oversight function. What they're doing right now, Mr. Chair, is a clear act of evasion. Mr. Chair, I just want to be clarified. How do we go about with this kind of situation? Ikinairita rin nila ang palusot ni dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo dahil masakit daw ang balikat niya. Matatandaang sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Grijaldo na pinilit siya ng dalawang co-chairman hinggil sa umano'y reward system. Yung pong reason niya for not to be here is not acceptable. So, Mr. Chairman, I believe that my position, in trying to inhibit ourselves, in this investigation pertaining to the number one issue that he mentioned, and also with the issue of Colonel Grijaldo, we will comply with the mandate of this Quadcom to inhibit ourselves and be a part of the resource persons that will be questioned by the members of this Quadcom. Hindi rin nakaligtas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos niyang tawaging gag show ang Quadcom. We may be accused of providing entertainment and likened to a gag show, but who is laughing? On the contrary, the one who said that must be so full of himself that he didn't notice that the joke was on him. Hindi naman pwedeng ikaw ang mag-imbestiga sa iyong sarili. Clearly, this is conflict of interest on his part. At the very least, he should have inhibited from the proceedings and instead offered himself as a resource person so as not to influence and intimidate the other guests. Unfortunately, the Honorable Senator failed to observe this. Nagdesisyon ng komite na ipatawag sa susunod na pagdinig si Attorney Martin Delgra para ipaliwanag ang nilalaman ng liham niya na nagpapaliwanag sa hindi pagdalo ngayong araw ng dating Pangulong Duterte. Wala pa namang desisyon ng komite kung ano ang susunod nilang hakbang kay Duterte. At nang magsimula na ang pagdinig, dito na napag-usapan kung gaano kadugo ang Duterte drug war kung saan nadamay din ang mga alagad ng batas na nakadiskobring pinoproteksyonan umano ng Duterte administration ang mga kaalyado nito. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung nadiscovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Yung si Captain Perote po, dinukot sa Bacolod noong April 19, 2019. At si Master Sergeant Liwanag, retired Master Sergeant Jerry Liwanag, pinatay po noong February 24, 2021. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, in their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how
Ganun nila ginawa. Lahat patayan. Matatandaang si Asierto ay nagtatago pa rin hanggang ngayon matapos maiugnay sa 6 billion pesos na halaga ng shabu sa Maynila na nakatago sa magnetic lifters. Si Guba naman ay kasalukuyang nakakulong. Corina, sa ngayon ay tinatalakay na nga ang EJK at ang unang nakasalang ay si dating Senador Laila De Lima. Corina. Sandro, so present ba si dating PCSO General Manager Royina Garma o kaya si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo? Corina, wala sila pero binanggit ni Asierto kanina na open secret naman daw sa kanilang hanay na ang paymaster ay si Leonardo. Ito yung nagko-corroborate sa nauna ng testimonya ni Garma. Habang kanina rin ay inilabas ng kanilang joint statement itong ang mga abogado ni Garma na pinabubulaanan ang sinabi nitong si Grijaldo na pinilit siya ng mga chairman ng komite. Corina. So anong maaasahan natin, Sandro, sa mga darating na pagdinig at pagtawag muli sa grupong ito kasama na si dating Pangulong Duterte? Asahan na, Corina, na mayroong imbitasyon itong si Grijaldo dahil meron ng ilalabas na show cause order para sa kanya. Gayon din yung imbitasyon para kay Attorney Martin Delgra, ang abogado ng dating Pangulong Duterte. Pero sa ngayon, wala pa ring pagpapasya itong komite kung anong gagawin sa dating senador. At sa ngayon nga, ay nagpapatuloy pa itong pagdinig. So inaasahan natin na maya-maya pa ito matatapos o baka kinabukasan na, Corina. Okay, maraming salamat si Sandro Ochona, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa.